So, ano nangyari? Ubus. Laglag ang ano ko. Negative 300 million ako, 1997. Uy, may kausap si yung friend natin. Sino? Naka-suit, jacket. Sino? Henry C. Sr. Si Tatang. Si Tatang. Sabi niya, it's easier to earn 1 peso from 1 million people. Pangmasa. Kesa? Earning 1 million from 1 person. Totoo ba yung kasabihan? The first million is the hardest. Correct ka dyan. But the next ones, Madali na. Alam mo, ang ginawa ko yun, gusto kong magturo, yung share the wisdom. wow. Parang kasi nakuha ko yung binigay sa akin ni Henry C. at Django Conway. Tinuruan ako eh. Oh. That's the luck. Parang naging 30, 35 years advance ako of my colleague. When I was 20 plus, I listened to them, with two of them. So I pick up all what they said. Then I apply it. So I was 20 plus, but I'm thinking the way they're thinking at mga 50s, 60s na. When we're talking, do you know what we have in common? With who? Me, Mr. Gokongwei, sila Soriano, sila Ayala. Wow. Big names. Sabi ko, what? All of us didn't finish our university. Guys, gusto nyo bang kumita at magpayaman sa pagpapaganda? Naku, sa episode natin na ito, tuturuan namin kayo kung paano kayo kumita sa pagpapaganda. Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, naku, sobra akong excited. Dahil may makakausap tayo isang matagumpay na tao na nagsimula talaga sa humble beginnings. Siya po naman ang isang may-ari, siya po yung nagmay-ari ng isang beauty company na nag-umpisa noong 1983. At wag na natin patagalin. Meron ba sa inyo ang nakakilala, siyempre, sa brand ng Ever Bilena? Let us welcome Mr. Joseldo C. Palakpakan naman. Hi, good afternoon. Joseldo. Thank you for inviting me to your Museum of Toys, pare. Hindi. Ano yan? Konting ano lang. Ginagawa lang natin yan para sa para meron tayong background. Bongga ang background, no ba? Well, Joseldo, I've known Joseldo for actually tagal na kasi pareho kami ng school. Pero hindi kami classmate Ito lang sabihin ko sa inyo, hindi kami classmate. Way above na Anong batch mo? 1976 ako. 1976 doon. Di pa ako pinapanganak noon. Joke lang. Siguro pag-usapan muna natin, Joseldo, how did you start your business? Actually, I know, nung nag-umpisa ka ng negosyo, wala kang kapera-pera noon. Tama? Yeah. When I graduated from high school, immediately my uncle on the mother side asked me, anong plano mo? Sabi ko, siyempre, gusto ko magtrabaho. Dito ka na magtrabaho sa akin. Anong trabaho? Messenger. O sige. 18 years old, out of high school. Sabi, di man ako humingi ng magkano ang sweldo. Start ka na. So, anong unang gagawin mo? Sa umpisa, dahil baguhan ka, taga-deposit ka muna ng bangko. O di, okay. Magaang. May driver. Di ba? Di hatid. So, that's how I started. And my first salary was 300 pesos. Per month? Per month, yes. Ang sweldo kasi ng regular minimum wage at that time was 8 pesos a day. So, 8 pesos times 5, that's 40 pesos a week times 4, di 160. Di halos doble ng binibigay, 300 pre-board and lodging pa. Sabi ko, dito ka na tumira muna sa akin para kasi 2 months. Sige, nagtrabaho ako. Di okay na ako. And then as we go on, slowly nakita ng uncle ko na hindi naman tayo mahina. So kita, you can do more things. So slowly he keep on adding me more responsibilities from bank messenger to regular messenger. Pero graduate ka na ba ng college noon? Wala pa. At that time I was planning to play basketball. I was trying out for Ateneo and UP, but parehong situation, I cannot play basketball and study at night. So, if you want to play basketball full-time, kasi both Ateneo and UP have no night evening classes. Okay. So I have to give up that basketball dream and start working at day. And my uncle, who's very kind to me, you can leave 4 o'clock because my school starts at 5. At that time, nagta-tricycle ako, nag-jeep lang ako. Hindi pa naman masyadong matraffic. From QC to PSBA in Morato. PSBA ka ba? Oo, PSBA ako. PSBA din ako. Oo, evening class ako. Pero natapos mo yung school? Yan ang hindi ko tinapos. Bakit? Tamad din ako kasi mag-aral. Classmate. Classmate. Hanggang rin ako. First year lang ako noon Ako,
first year to fourth year. Talaga? Oh, lahat ng subject kinukuha ko eh. Kasi talon-talon ako. Oh. And the final straw was, and I met si Henry C. Sr. one time in early 1980. December of 1979. Now that we're talking about it, we're buying a Christmas gift. We went to Shoe Mart, Makati pa. Okay. With my friends, and one of my friends, her sister was, naghintay muna sa Cafe LSE pa. Okay. Then kaming tatlo, namili. So when we came back, may kausap si yung friend natin. Sino? Naka-suit, jacket. Sino? Henry C. Sr. Si Tatang. Si Tatang. Oh. Hindi pa si Tatang. We don't know kung Tatang si Sian. Si Mr. C. Bata pa siya siguro. Mga late 50s, early 1960 eh. Oo. 1980 eh. 79. So, of course, I know him. So, hi, hello. Sabi niya, di kwento muna konti. Merenda, konting cake, kape LC, then konting soft drink. Sabi niya, what are you guys doing? Wala, walking around. Yeah, why don't you go to my office? Wow, saan ho? Makati Stock Exchange. I forgot the room eh. Basta 201 or something. So we went. Mga 5:30, dumating kami. So we went to his office. So pasara na office. Then the secretary was there expecting us naman. So you sit muna dun sa couch. Then the first thing that caught my attention was an eagle. Naka-spread. Pero yung tone nga ng eagle naka-spread. Tapos may spotlight. Talagang na-caught my attention. So when Mr. C came, yan ang unang tanong ko. Mr. C, why eagle? Sabi niya. Ano, in Chinese ba? In Chinese. Sabi niya, because eagle can soar high and can see everything. Tama naman, di ba? And when they see a prey down there, they dive. They get a prey and go back up in the air. So that means, sabi niya, when I see an opportunity, I grab it and I study it. Sabi ko, okay yan So that was becoming one of my... Ilan taong ka nun? Going 20, 21, mga ganun. So, okay siya. Tapos pumunta kami sa office na niya. Another thing that caught my attention, his appointment schedule. Bakit? 1 o'clock, 2 o'clock. Tuloy-tuloy. Sabi ko, Mr. C, bakit may schedule? May three secretary ang nag-fix this. Sabi ko, why? There's so many people want to see me. They have to screen and see who's important, then they give it to me. Sabi ko, ibang klase naman. Sabi ko, wow. So, ibig sabihin, importante ka kasi nabigyan ka ng Hindi naman. Natsambahan lang tayo. Yun, nagkataon lang Siguro, they feel like, then we went there, di kwento-kwento. Then, naman sa aking mind, sabi ko, iba yung mga galaw ng ganyan Kasi yung mga ganyan is total stranger to me. At the age of 20, anong malay kung schedule is schedule? Labas na tayo, pasyal tayo, di ba? Ito may schedule kung sino kakausapin. By the way, during that time, si Henry C, malaki na ba siya noon? Or... Meron siyang Shoe Mart Makati. Quiapo, Shoe Mart Makati, tsaka Shoe Mart... wala pa, Shoe Mart Cubao. Wala pa. Tatlo pa lang, I remember that. Pero palaki na rin yun. Shoe Mart is Shoe Mart na. Hindi SM. At this time, pangit pa yung... Not pangit. Start natin pangit ngayon. Pero at that time, siyempre, semento lang siya. Parang box lang di ba? Yung naunang Shoe Mart. Di sige, okay. Siyempre, kwento-kwento. 7:30 na. Sabi niya, are you guys hungry? Siyempre, Mr. C, siyempre, 7:30. Nag-Chinese na kami. Iyaw lo. Sabi ko, ganon. Let's go up. The penthouse, 6th floor lang, 7th floor. Tapos nakita ko, lahat ng tao nakasuit Makati Stock Exchange Building sa taas, siyempre, social, di ba? Kami, mga bagets. Di siyempre, order kami. Siyang may sponsor Siyempre, okay dito. So, ano naman ako, meron ba ganyang lifestyle na sanay lang tayo sa maliliit na kainan, mga fast food, masaya na tayo So, that one, really, parang na-upgrade ako ng 30, 40 years ahead of time. So, ang ibig sabihin yan, because of your exposure with, number one, a successful person, lumaki yung vision mo. Hindi lang lumaki, he shared me his wisdom when we were talking. Do you know what we have in common? With who? Me, sa Gokong Wei, sila Soriano, sila Ayala. Big names. Sabi ko, what? All of us didn't finish our university. Not to tell you guys not to study, but nung sinabi niya ganun, nag-ring a bell na naman ako. Sabi ko, Mr. C, now I have a good reason to quit school. Sabi ko ganun. Sabi niya, yes, but nobody will hire you. Yun. Sabi niya, so, pag ganyan, you need to go up over the hump and go down. Kasi nobody will hire you Tama. Then sabi ko, I'm 20, 21. Sabi ko, maybe I give myself 5 years. If I don't go over the hump, I go back to school. Yes, precisely. Galing. Sabi, up to you. But I tell you, if you don't go up, you have to go back to school. So sabi ko, susugal na ako. Di ba? So I tried that.
So, after that conversation, it really made a major impact sa buhay A mo. major impact. I took the gamble, quit school. I tried the 5-year na gusto kong to go over the hump. Plus mga sinasabi niyang mga teaching, like, sabi niya, it's easier to earn 1 peso from 1 million people, pangmasa. Kesa? Earning 1 million from 1 person. So sabi niya, can you earn 1 million from me? Sabi niya gano'n. Hindi. Sabi ko, hindi. That's why you become poor. But easy to satisfy mga masses. Kasi piso-piso lang o gis-gis. Basta masa, they like it. Kaya pala, Kaya pangmasa mga produkto ko. kaya pala si uncle ko, ganun din. Sino ang anggal mo? Lucio. Ah, okay. Same. O, ano ang apelido niya? Tan. Ano ang apelido ko? Tan. Oh, what's your problem? Joke lang ha. Kaya ako, Sirin ako eh. Oh, ayun nga, kita mo nga. Oo, kaya pero, alam mo, pag nagtayo kami ng company, Sitan. Hindi, alam mo, grabe no, totoo yun no, yung parang, di ba si Lucio, di ba? Lahat. Yossi. Oo. Di ba? Papiso-piso Oo, lang yun piso-piso. Mr. Gokoy, ganun Ayun, din. Chippy, di Oo, ba? lahat. Kasi mas maraming masa eh. And easier to satisfy as long as you give them the right product, the right price. Uy, balita ko, totoo ba? Nag-ahente ka rin daw. Oo naman. After naging messenger ko, dinagdag ang responsibility. Sabi niya ng uncle ko, maghahintay nga sa Divisoria. So, siyempre, dagdag pa 1%, 1% sa Divisoria. Additional income ko. And then, siyempre, kilala na ko na Divisoria. Tapos, there was a time, nagkasakit yung ahente namin sa Visayas, Mindanao. Sabi na uncle ko, Visayas, Mindanao, ikaw na lang maningil. Sabi ko, anong cuts ko doon? May 10% ka. Ha? Di okay ako kasi Laki 1% Divisoria. Pero ang 10%, 5% discount sa tindahan, 5% sa'yo. Pero ang cuts is another. Gastos ko lahat. Oh. So airfare, hotel. So kinuwenta ko, magkano ho yun? 700,000-800,000 ang total receivable. Siyempre, at the time, malaking pera yon. Tama. Sabi ko, 5%, di 35 to 40,000. Tama. At the time, sweldo ko, nasa 800 a month na. Ang laki nun. Pwede na. Mga 10,000 a year. 800 times 10,000. Sabi ko, kung 35,000 yan, 3 taon. 3 taong kong sweldo sa loob ng 2 to 3 weeks, di ba? Tama. Siyempre, bata, laban. So, nung kinuha ko, kinol ko yung challenge, tinanong ko mga barkada kong ahente sa Visayas, Mindanao. Mauna ka, Iloilo, Bacolod, Cebu, Bohol, Talon-Talon, gano'n-gano'n. So, ilang days ka? Sabi niya, 21 days. If you can bring it shorter, you earn more. Kasi airfare and hotel, mas yung lodging, lahat, iigsi. So, yun. Tapos sabi ko, paano ko naman malaman saan ako titira? Pag landing mo sa airport, tanong mo kasi puro tricycle pa noon eh. Wala naman taxi o Tanong mo sa tricycle, nasaan tumitira yung mga Chinese na ahente? So, doon ka titira. So, doon ako titira. Tapos, sabay 3 meals kasama na. 100 peso a day yung hotel. 3 meals kasi ahente kasama mo. Then sa mga ahente, kinakaibigan ko, tinatanong ko, sino mga magaling na customer? Paano ang rota? So, then I learned from my colleagues na naging greenhorn ako, di ba? And then, ang swerte ko, yung mga tindahan naman, kilala yung lolo ko. Kasi my lolo is a pioneer in cosmetics. So, 70s, my lolo passed away in 1969. So, wala pang 10 years siya namatay. So, when I mentioned my uncle's name, kilala. Bata, sipag, tulong. Siyempre, Chinese ganun di ba? Yeah. So guys, ito lang, para mas may perspective kayo. Yung culture ba talaga ng Filipino-Chinese, pag may nakikitang parang greenhorn or bago lang, sinusuportahan talaga. Itong mga Chinese na ancestors or nakakatanda sa atin, when they see a young guy, like me at that time, early 20s, masipag, masigasig, gusto magtrabaho, they go all out. To help. Siya pang sabi, punta mo si Budiguero sa taas, siya ang taga-lista ng inventory kung anong orderin. Sa matindera, tulungan nyo itong batang ito, maganda, masipag, tulungan natin. Anong tawag sa'yo? Ginataw. Ginataw. Ang tawag sa amin during that time sa Divisoria, Chiquito. Chiquito, Kiddie Boy, mga gano'n. Natawag ka rin Chiquito? Xiaodianke, mga gano'n. Parang gano'n. And FYI, ang ibig sabihin ng Xiaodianke is young person. Bata. So, ito lang just to obvious ba na kami mga Filipino-Chinese, pero laking tondo ako. Hindi ko alam, laking ka? Laking Caloocan sa Tondo rin. Oo, pero hindi kami lumaki sa farm. Yan ang sabihin ko sa inyo. lumaki kami sa kalye. Babasketball kami sa kalye. So grabe talaga. So because of those exposure, ano yung ending ng story? Na-collect mo ba yung
Yung Yung una, naalala ko, yung 700,000-800,000, na-collect ako 600 plus. oh, that not bad. Not di mga 30,000. Oh. Ito yung sinasabi kong abilidad. Oh, Siyempre, they issue 60 days, 90 days cheque. tama. Nakikiusap ako sa mga may-ari tindahan. Ape, uncle, kulang-kulang pera, pwedeng 5,000 cash. So, let's say, 25,000 ang post-dated check, di ba? Gagawin niya, 22,000 o 25. Tapos papakuha siya ng cash. Ito yung cash mo. Oh. So, ang ginawa ko, sinukat ko na 30,000 ang komisyon ko. Cash na cash. Kinas ko na. Kaya pag uwi ko, may komisyon na Ang ako. tawag doon ay ganito. Abilidad, di ba? Hindi, lang magu. Alam mo yung lang magu? Magulang. Hindi naman. Maabilidad. 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 Galing. Ang galing talaga. So, right now, let's move on, no? Yung parang, because of that, paano ka nakapag-umpisa naman, di ba, na sarili mo? Nagbenta-benta ka na, di ba? Tapos, Di nung naksara yung kumpanya ng uncle ko noong 1980-81, di nawala na yung mga racket ko. So, I have to start from scratch. So, I sell mga promotion item, bags, t-shirt, sa mga kaibigan natin sa Divisoria, like mga kanebo na stocking. pero ano yun, hindi ka namumuhunan kasi parang trade ka Oh, lang. trade lang. Siyempre, may credibility na tayo at may check-in naman ako. So, bibili ko siya ng, let's say, kanebo, stocking. Ang takbuhan, 60 to 65 pesos. Baka pwedeng 55 para may 5 piso isang dosena ako. O, di, babayaran ko siya ng 60 days. O, kaya 500 dozen. Di times 55 pesos. Papasok ko ng 60. Di, may 5 piso sa 500, may 2.5 na ako, di ba? So, pagkuha ko dito, tatawid ko lang sa dalawang kanto, ibibigay ko na ibang tindahan na ibiyabiyakin ko na yung 500. 250 rito, 250 dyan. Tapos, post-dated din. Pero hindi 60 days, mga 45 days para nabangga ko na yung post-dated check ko. Nakabangga na, di ba? So, after mga 45 o 6 days, neto ko na yung 2.5 ko, di ba? FYI, ito lang po, yung pinag-usapan namin 45 days, 60 days. Kasi pag ikaw, nagnenegosyo po kayo, may kredibilidad na kayo, may magpapautang na sa inyo. Correct. Ayan. Pagkatapos, inuutang niya 60 days sa supplier, binebenta niya sa customer niya yung 45. So, ibig sabihin niya, pag nakolekta na niya yung 45 days, babayad na niya sa 60. Wag mo, bayaran mo muna. Sa'yo yung tubo, yung 5% o 5 pesos, di ba? So, in other words, technically, wala ka talagang Walang puhunan. muna. Credibility lang. Hindi, at saka yun nga yung sinasabi kasi nga, Joseldo, yun yung isang parating problema na sinasabi ng karamihan. Hindi ako pa makapagnegosyo dahil wala akong pera. Oo. Di ba? You have to establish your credibility. Pero I like to tell everyone, the time I started up to now, ni minsan di ako nakatalbog ng cheque. So that I'm 66 now. That means I was 20, 21. Ilang years yan? 20, 45 years. Oo. Ni minsan wala akong talbog ng cheque. That's why ang tibay ng credibility natin. Yan ang sekreto. When you issue a check, make sure it's good, or if it's not gonna be good, 1 week before, tawagan mo na. Hold mo na. Hold mo na, pero there's another week mo i-deposit, make sure it's good. Ganun lang kasimple yun. Pag-usapan natin, sige, paano naman nag-umpisa si Ever Villena? Di dami kong binebenta, so on and so forth. Parang akong hindi siya regular. Oo. May season ng malakas ang bag, may season ng malakas ang t-shirt. So sabi ko, I need something regular. Then nasa isip ko, why not go back to the business that I know, cosmetics. At that time, yung late 82, 83, ang umiinit ng nail polish Umiinit ang nail polish. Ay, naalala ko yung brand na Ito Mga pinsan ko namin yan. Caronia. Yeah. Tama. Di ba? Tama yun? Yan yung original, di ba? Yeah, yan ang pinsan ng lolo ko. So, natuto sila sa lolo ko, then sila umangat. Then, siyempre, nakita ko silang pumutok. Ginaya ko rin sila. Ganun lang naman yan It runs in the mga relatives naman. Ganun. So, yun. Anong brand na nun? Ever Villena na. Talaga? Oo. 1980, 83. nag-umpisa ka. Actually, late 83, pero dumating produkto, March of 83. At magkano pinuhunan mo? That, from 76 to 83, ang kinita ko nung mga 7-8 years na yon, mga 150,000 Pesos. pesos. It's around $20,000. 7 pesos, 50 cents lang Grabe! Yeah. 7 pesos? 50 cents, dollar noon. In all in ko, parang sa poker, all in ako. Siyempre, nilabang ko. So yun. I remember, it's 2,400 dozen of nail polish. What happened? Siyempre,
mabenta. First time may imported na nail polish pumasok sa Pilipinas eh. 50% tax, siyempre. Caronia, local. Pero halos pareho ang bote na mas mura pa tayo. Alam ng Pilipino pag nakita. Kasi ang Ever Bilena in Mandarin means forever beautiful lady in Bilena. So pagdating naman, nung nabebenta ko na, para sa Pilipinas, bili na. Di ba? Bili na. Kaya, Ever bili na. bili na. Kaya ang dali eh. So, Divisoria lang naubos ko na. So in other words, yung 150,000, ilang buwan? Dali lang, wala pang 2 months, ubos eh. Grabe. Ang tawag naman namin dyan sa mga negosyo, mga kaiponaryo, is ROI, Return of Investment. Yes. So, during that time, magkano ang profit margin? 10%? Nasa 30%. Wow! 30%, siguro neto ko mga 20. Oo, after Kasi tax and everything. apat na tao lang naman kami noon eh. Wow. So, matipid ang operation ko. Kasi ako, isang driver, isang painante, at sister ko. Grabe. So, Apat lang kami. It started with 4 people. So, umorder ka na ulit, syempre. Umorder pa uli. And then, on the second order, all-in na naman ako. Oo. Partial payment ako. Nung dumating, bibigyan ako ng konting credit line na. Wow. So, as we go on, palaki ng palaki yung credit line ko. So, I remember nung pumasok ng before EDSA Revolution, yung 76, EDSA 1, 86. 86. Umabot ng $300,000 ng aking line. Eh, nung pumasok ang EDSA 1, siyempre parang bagong bayan, parang bagong si Cory pumasok. There's a new, how do you call it? Parang biglang bumuhay ang Pilipinas because Nabigyan ng panibagong panimula at pag-asa. Kasi new parang people's power. Yeah. It was a global thing, so a lot of investors come in. Oh. So na-feel ko may surge. Mm. So kinausap ko yung Taiwanese, sabi ko, Mr. Chang, there's an opportunity here to expand. I cannot expand without your support. Yeah. So, from 400, sabi ko, can you add another $1 million for me? Wow. Sabi niya, kasi maganda naman ang relation, takita ng... Anong taon na ito? 87, 86? 86. That was March, April of 86 na. Okay. Nakita ko na. Yan ang sinasabi ko, you go with the flow eh. Parang river na tumatakbo, pag naka-float ka, sasabay ka sa agos eh. So, sumasabay lang ako. Nung kinuwento ko ito, how much do you need? Sabi ko, mga $1 million credit line. Yung sa Taipei kami, sabi niya, ito yellow pad, sulat mo kung anong gusto mo orderin. Sinulat ko, siyempre. So, in 3 months, dumating yung 1 million na Orders. produkto. Pero sabi ko, I can pay you in 4 months, 5 months. Hulug-hulugan. Oo. Go ahead, go ahead. Alam naman Chinese di ba? Support. Nakita niya, may chance din siya lumaki. So, hindi naman dumating kaagad yung 1 million in isang baksak. Mga 3-4 times naman. So, every time na dumating, nagpa-partial din tayo. So, nung nakita humataw, so, na-maintain yung 400 plus, naging 1.5 million ang credit line ko. So, from there, tuloy-tuloy na. And the rest is history. Yeah, and the rest is history. Yeah. So, technically, di ba, from 150,000 pesos, di ba, alam ko lumaki na siya. Pero, kailan mo tinamaan yung first million na, income? Yun? Ito yung numero. I think I started with 83. First year ko, I think 1.5 million lang ang benta ko. On the second year, 84, parang reaching 3. Basta yung 85, parang nasa 8 million na ako. So sa 85 mo tinamaan pa? Hindi pa. Nung 85, nag-8 million ko. Yung 86, from 8 million, pumalo ko ng 32 o 33 million. Kaya nga. Ako, mga almost 4 times. Doon ako pumalo. Totoo ba yung kasabihan? Kasi nga, maraming nakikinig at nanonood ngayon, Joseldo, na nag-i-struggle eh. Di ba? Katulad, di ba ako nag-struggle din ako when we were, ikaw nag-struggle ka rin. Totoo ba yung kasabihan, the first million is the hardest. Correct ka dyan. But the next ones, madali na. Tuloy-tuloy na. Paliwanag mo nga bakit. Yun ang sinasabi ni Henry C. Oh. It's so hard to go up the hump. But once you go down, you roll eh. Gumugulong ka na eh. Ang bilis na eh. So the next hardest is the first 100 million. Yes. Yes. Grabe to. Oy, kung ikaw nakikinig at nanonood ka, mag-take notes ka ngayon. Kasi ito yung mga sinishare ni Joseldo, hindi ito libro. Hindi ito galing sa libro. Wala sa libro yan. Totoo yan. Oo. Ako na-experience ko rin yan. Ang hirap yung first. Correct. Pero yung, nung tinamaan, tuloy-tuloy na. Oo. Tama ka. Yung next na mahirap, yung 100. Another level yan. Oo. Pagkatapos ng next na 100. 1B. Same. Another zero. Ang hirap nyo na next zero, mahirap. 100, tapos 1B. Ngayon, yung 1B, ang hirap na. Ang sobrang hirap. Pahirap ng pahirap. Kasi ang mundo ganun, no? Di ba? Kaya when you go up that
the peak, you become loner. Oh, ang lungkot, no? Palungkot ng palungkot. Kaya sabi ko, tama na dito sa gitna. Sa 2/3 of the o 3/4, okay na ako dyan. Marami pa tayong kaibigan. Pero yun nga, pagka umabot ka na sa punto na gano'n, ito lang FYI, no? Kasi there will come a time, syempre, pag ano na, established na and everything, people think, ay naku, ang galing na yan. Pero minsan, hindi na alam naman tao na hindi naman natin alam ng lahat. Yes. Pag ano ka na stuck ka na doon, who do you talk to? Who do you... Kukunti na kayo eh. Kaya nga. Kaya ang sinasabi ngayon, sila minsan yan, when you go up there, you need a coat or 2 more jacket. That means you need some friends to go along with. Kundi wala kang makakausap. Sino yung mga go-to friends mo? Yung mga loyal sa'yo, like your high school buddies, na they're not doing so well, then you go back and look for them, na they are harmless to you, but they know you, you know them, that when we were young, 50 years ago, pareho tayong mahirap, hindi ka naman pag-iinterasan yan eh. Lilibre mo lang siya, sasama na yan, di ba? Yan ang ginagawa ko yun, na pag nagbibiyahe kami, oh pare, retired ka, sama ka na sa akin, sama-sama. Harmless sila eh. Versus yung mga nasa negosyo, kung ano mang bulong-bulong sa'yo, di ba? At least itong mga tunay na kaibigan, mga high school buddies, mga college yan, na alam mong medyo nasa retirement na sila, na they have time, and then if they're willing to join you, baliwala naman yun, imbitahin mo lang sila, lilibre mo lang. So, let's talk about ano naman, where ito yung reality, no, na-realize ko. The bigger the dreams, the bigger the challenges. Oo, siyempre. So, ano yung mga challenges na experience mo? Ikaw, yung pinakamalaking na hindi mo makalimutan na challenge. Ang biggest challenge ko yung 1997 Asian crisis. Paano nangyari doon? Nagmamadali na kasi ako yumaman. Oh, no. Okay. Siyempre, outside of the business, kita ko yung mga ibang kumikita sa stock market, ang magagaling, di ba? Doon, nakita ko may isang parang ina-idolize ko na magaling siya, ganun-ganon. Ang mali ko noon, after the fact na ito, I realized, kinalimutan ko si God. Nakinig ako sa tao, hindi kay God. So that was a very expensive tuition fee for me. Kasi nabubulang ng God sa akin. Tigilan mo na yan, wag na yan. Pero ikaw, tinuloy mo pa. Tinuloy ko. Hindi ako nakinig eh. So, nasabi mo kanina, benta mo na yan. Naging greedy. Naging greedy ako. Sabi, hindi, okay yan. Dikit-dikit ako. Ang kasama ko yung mga bankero. Ang bankero versus God, dapat kay God ka. Kay mga bankero ako sumunod. So, ano nangyari? Ubus. Laglag ang ano ko. Negative 300 million ako, 1997. Ano nangyari? Because lahat ng stock market, binigyan ng credit line na 500 million. Ginamit ko yung 300. Ninagay mo sa stocks? Oo. Hindi sa business. Kasi sa business, okay na ako eh. Sabi ko, ang dali ng pera sa stock market at that time eh. Booming eh. Biglang nag-Asian crisis, di ba? I forgot sino yung ating central bank. Sabi niya, over my dead body, that peso will go over 26.50. Compared to the dollar? Oo. From 26.50 to umabot ng 50, di ba? Nag 100%. 100% ang devaluation natin, di ba? Yung Asian crisis. Nakumpisa sa Thailand, tapos everybody was affected, di ba? So yung utang mo dumoble, parang ganun ba? I was given a bank $4 or $5 million na out ko ng 26 kasi binili ko ng stock market eh, di ba? That's 130 million. Nung bumagsak yung stocks, siyempre yung 5 million ko na 130 naging 250. Kaya umabot ng 300 million kasi may konti pa ako sa bank sa mga ibang broker. Dumoble. Ay, nako. Then, it took me 5 years to pay back my loan. Yun sabi ko, sabi ng lawyer ko noon, sabi niya, we can win over the case kasi mas tax natin ang collateral. Sabi niya, you can just give it to them. Sabi ko, if I do that, sira na ako. I cannot go back to the bank and regain my credibility. Parang tumalbo ko ng cheque noon eh. So, ang ginawa ko, no, I will not do that. I will continue pay it. So, God is good to me. Binigyan ako ng blue detergent. Yun, 5 years siya pumutok eh. That gave me the income, the money earned to pay back my 300 million loan. So, sa blue detergent business mo. Kailan mo inumpisahan yun? That's way back 96, 97. Nung nangyari to, 99, 2000, di subsub ako. Pumutok naman to. Sige, ito lang kasi 300 million ano yan eh, lesson yan eh. Oo. Kaya nga, tuition fee. Hindi, para sa'yo. Pero para sa mga nakikinig, hindi na nila kailangan daanan yun. Oo. Kaya nga, ano yung ma-advise mo sa kanila? Kasi ang nangyari, naging greedy ako. Dapat, when you invest in like stock market,
dapat you invest on the fundamentals, not on speculation. Pag nag-speculate, tumutulak sila ang stocks. Pag naipit ka, baksa kagad yan. So, sa you invest on blue chips like SM, Ayala, yung mga solid na may negosyo. Hindi yung mga Basura stocks. Basura stock, penny stock, yung maingay lang. Biglang taas, biglang, di ba? Yun ang wag mong papasukan. Dapat yung mga blue chips na sinasabi natin. Ito, short lang ha. Since nabanggit mo na yung blue detergent, may chismis ako. Dati, nakuha mo si Asi Taulaba. Yeah. He was, I think, 300 plus pounds. And then, gusto mo siyang... 280. 280. Basketball team siya di ba? Yeah. Oo. Bago pa lang si Asi, bata pa lang. Gusto niyang papayat si Asi. At meron siyang hinire na isang tao na parang yun ang conditioning coach. Oo, conditioning coach. At sino hinire mo? Si Manny Pacquiao. Hindi pa sikat si Manny noon. So, siya yung anong trabaho? Every MWF for 3 months, he goes to see Asi sa Philippine Plaza, naka-check-in. 6 to 9 in the morning. I pay Manny 200 pesos every 3 hours. Ganun kaano si Manny noon. O sige, during that time, 200 pesos every 3 hours. 3 hours. Wow. So, during that time, I'm sure nakakausap mo si Manny. Oo. Parang painanti lang nga siya noon. But I saw him going to be Philippine champion na siya. Pero papunta siya sa World Championship. Then, I have ang dala ko noon, Shark Energy drink. Sinabi ko sa Thailand, I will get him as my endorser. Tapos sabi ng Thailand, who is this guy? We don't know him. He's the next champion, world champion. Sorry, we cannot approve that. It should be somebody really well known. And not telling them na binayaran ko na si Manny ng 200,000. Nung unang bigay ko sa kanya check, 200,000. Sabi ni Manny, boss, totoo ba ito? Nanginginig siya. Tapos tuwang-tuwa siya. Thank you. After 2-3 months, sabi ko na hindi natuloy. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa akin. Kasi naubos na niya. Naubos na niya. Oh no. Siyempre, inisip niya, kailan ko sisingilin? Money back. But I never asked that. Wow. It was 20 years after, when I went to Jensen, then kinuwento niya, kay Kinito Henson, kumakain kami. Hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko alam paano ko babayaran si Mr. C. Pero hanggang yun, name mention refund, hindi ko hiningi. Naiiyak siya nun, nung nag-usap kami. I will never forget. Sabi ko, hindi siya nakakalimot. Meron pa isa. Sino? Sinundo ko. Sabi niya, dala kong Blue Expedition. Huwag mo muna i-reveal pangalan. Sige. Expedition na kotse. Yung SUV. Sabi niya, boss, ang ganda ng kotse mo. Sabi ko, pare, hindi kotse ito. SUV ito. Siyempre, bago lang noon, di ba? Now, nung nasa Jensen kami, at that time, nag-ensayo siya. Nakita ko sa baba, may isang maroon na SUV at isang malaking van. Yung parang, yung boxer na malaki. So sabi ko, kayo na yan. Sabi yung mga bata doon, security ni Manny. yung kulay maroon na expedition. Expedition. Di nung nag-break, tinawag si Manny. Pare, sa'yo ba yan? Sa akin. Sa mga security ko. So sabi ko sa kanya, naalala mo sinabi ko sa'yo na hindi kotse ito, SUV ito. Tsaka ka lang. Tawa-tawa lang siya. Hindi niya sinabi ko, naalala pero ganun lang. Pero parang siya, okay. Grabe, no? So right now, syempre being a Filipino-Chinese, no, paano naka-impluwensya to sa pagnenegosyo? Siyempre, tayo naman, Chinese origin, born in the Philippines. So, itong sinasabi natin, we are Chinese by blood, but Filipino by heart. Yeah. So, lahat ng mga negosyo natin, nandito. So, I was born here. Magsalita ako, parang Pilipino na rin. Mga anak ko, lahat nandito rin. So, pag ganyan naman, tulungan lang naman eh. We don't differentiate Filipino and Chinese. Like I have a daughter, ang asawa, Pilipino. Okay lang naman sa akin eh. May maayos sa Pilipino, may masamang Chinese din. So, pareho lang naman yan eh. Important, there's no, how do you call that? Discrimination. Discrimination, yeah. Ito naman, in terms of, let's talk about personal growth. Ikaw ba you continuously pa rin grow, learn, up to right now? Of course, you don't stop learning. Continue. Like now, ang negosyo natin, cosmetics. Kung hindi pumasok yung daughter ko, si Denise, baka tapos ang Everbilena kasi why? I don't understand the millennial and Gen Z market. Okay. Ang market ko medyo may edad na eh. So I have to bring Denise back kasi pinaaral ko sa Berkeley. 2014, pinauwi ko. So I have to go there and bring her back kasi when she was graduating, there are 4 companies pirating her already. Gonna hire her. Wow. So sabi ko, if I allow her to start working there, she will never come back. Anong mangyayari sa Everbilena? And now, it's 10 years after. Good, she came home. Now, she's running the show.
Wow. Sabi ko, siya na ang boss ko. Hindi na ako taga-bayad lang ako. Siya ang boss ngayon. So in other words, ang kagandahan, mayroon na ng plan of succession. Yes, may succession na. Yeah. Wow. So, 80-90% siya na nagpapatakbo. Hindi ba mahirap? Siyempre, ikaw, nanggaling ka sa wala, di ba? Umabot mo sa punto yung mga anak nyo, di ba? Kasi isang challenge siya na magulang ngayon, Yeah. na parang they're more comfortable, di ba? Yes. Hindi katulad ng dumaan sa Tayo. Oo. Ang maganda dyan kasi, nakita ko yung how Sir Django ko and sila Henry C, how they train itong mga second gen nila, di ba? Paano? Binato ko siya sa pinakababa. In fact, when Dennis came in, I talked to my sales manager, you treat her as one of the regular. She's not my daughter with you. So, doon, tinapon ko siya doon. Then, my sales manager gave her a very hard account. Talagang pinahirapan din siya. Then, after 6 months, I asked my sales manager, kamusta na si Denise? Boss, so far, so good. Okay, sige. After 1 year, I said, kamusta na? Boss, looking good. Maybe another 6 months, we'll know. So, tingnan ko, after 1.5 years, boss, will be good for another 30-40 years. Wow. So, nakita na niya na may sustainable na siya. So, that's the time I start promoting her and give her easier account. And so, when the account are bigger, it's easier. So, doon muna natin binibigay sa mga mahihirap na account. So, ito naman, best syempre, kung mapapansin mo, yung mga negosyante, like sila Henry C., pag nag-create ng business yan, pag may pera na yan, nag-i-invest ulit sa business. Yeah. Nai-reinvest Yes, you have to reinvest. Oo. So ikaw, ano yung pinaka-best investment na nagawa mo nung kumita? Well, initially, I'm still active in the stock market today, but not that aggressive now because of the high interest. Give you an example, like 3-4 years ago, when the interest was down, remember time deposit, 1%, 1.5%, don't keep money, keep your money in the stocks. Tama. So now that we have 5-6% interest, park ka muna sa time deposit. Kaya lahat bumagsak. Pati real estate, medyo tahimik. Kasi, ang ganda ng return mo Ng 5-6%, wala kang ginagawa. Ang problema naman, because of the high interest, globally, all the governments are trying to tame inflation. What happened was, during the pandemic, all the countries overprinted the money. Okay. So now, they want to control inflation, they have to high interest para the money supply will go back to the banks. So now, people are hurting. Bakit? Kasi nothing's moving in the market because of the high inflation, high interest, but we have no choice. So, sana maayos kagad itong inflationary problem natin. Pag naayos yan, then pag interest go down, the inflation go down, interest will go down also. So sa palagay mo, ano acceptable number para sa interest rate? Initially, di ba, last year they're predicting second half of the year, pero the way I look, parang wala pa Hopefully, last quarter sana. So ngayon, kunyari, di ba, kung may pera ang tao ngayon, nakikinig siya. Kung may 1 million siya ngayon, sample lang, 1 million. Saan niya ilalagay yung 1 million niya para tumubo? Siguro, partially sa time deposit, yung partially, you go to stocks na. Sobrang mura nga yung stocks Baksak na yan. Baksak na baksak. So, pag yung lahat pupunta sa stock, mataas na yan Oo. So, now, ang gawin mo, siguro, 60-70% sa time deposit, 20-30% go to the stocks na you can see na may cash dividend, that can give you same 5-6% return sa dividend, pumasok ka doon. Di ba ang ngayon ang pinakamagandang nagbibigay ng ganun is REIT, Correct. REIT? REIT. And all the REIT now are under their IPO value. Oo, ngayon. Yes, bumaba pa siya. So, it's a good investment sa mga REIT ngayon. So, ikaw ba naka-invest ka sa REIT? Of course, nandun tayo. Can you give us an example of magkano yung return ng dividend? FYI lang, no? Baka mawala kayo. Ang ibig kasi sabihin ng start, you're buying a portion of the company. Like, for example, let's name RLC. Yes, Robinson Land. May sila, REIT. No, imbis na bibili ka ng property sa kanila worth millions, ngayon pwede ka bumili 5,000, 2,000 worth of shares. Tapos dalawang pagkakitaan mo. Ang unang kikita ka is by dividend. Dividends. Ang ibig sabihin dividend, every year, pag kumikita Every quarter. every quarter. Every quarter ngayon, every quarter. Every quarter nagre-release sila, kasama ka na sa kita. Tapos, pag tumaas pa yung share, kung piso mo binili, tapos by next year naging 150, yung value nila, kumita ka pa doon. So, tama? Yan ang nangyari ngayon, let's say, yung Robinson rate na sinasabi natin, IPO na 620. Umabot ng 8 or 9 pesos yan Okay. No, nung tumaas ang interest, bumaksak siya to 4 peso plus.
Ngayon nasa 5 ata ngayon. Pero yung kanyang dividend na tuloy-tuloy. So, magkano yung dividend na nakukuha mo every quarter per share, more or less? Nasa 10 cents ngayon eh. Mga 10 cents siya ngayon. 10 cents? 40 cents. 10 cents, 40 cents, malaki yun. 10 cents every quarter, so 40 cents a year. Oo. On the average. Kung sa 5 piso, 48% na yun. Ang laki nun. You less 10% withholding, so 7.2, still, Mas maganda pa rin. yes, maganda. And under the IPO price pa siya. So, ang ibig sabihin niya, pwede ka na kumita, imagine mo, kumikita ka na, para ka nag-invest sa property na kumikita ka ng mga 7%, Yes. 6 to 7%, which is higher compared Yeah. to the interest of the bank. Yes, so. Plus the fact, may potential na Appreciation. mag-appreciate pa yung ano mo. Yeah. So, Ito pang maganda dyan. Like last week, not that I'm endorsing Yeah. Robinson, Oo. they're injecting another 30 or 40 billion worth of properties into the REIT. So when they put that in, the valuation will go up again. So tataas yung return eh. So ang pangbayad nila dun sa property injected are the shares. I think they price it at 7 pesos eh. Eh kung 5 lang ngayon, 7 siya. So ahead ka ng 2 2 pesos. pesos. Oo. Eh yung 30 plus B na pinasok, worth 7 nila binili. So you ahead by 2 pesos. Kung ako may pera, magdadagdag ako ng pasi konti-konti. Di ba? Dahil yung malaki, parang wholesale, 7. Tapos tayo, retail, 5 piso. Di ba? so guys, pag-aralan niyo yan. Kaya kung gusto niyo pag-aralan ng REITA, meron na akong actually we have a parang a masterclass already. Yeah. So if you want to check out the REIT masterclass, ilalagay ko na lang sa comment section niya para maturuan kayo how does REIT works, no? Kung interesado kayo. So right now, if I would have to ask you right now, ilan na ang sources of income? Naniniwala ka ba na kailangan talaga ang isang tao may multiple sources of income or pwede isa lang talaga? Don't put everything in one basket. Yun ang sinasabi natin. So, Bakit? kung may mangyari isang basket mo, di ubus ka. Like, I'm in cosmetics. That's why I diversify to stocks. Time deposit tayo. May konting pera tayo doon. Tapos, then, property. May property development ako. Meron akong construction. Wow. So, yun naman, minimal. Okay. Kasi I'm teaching my son how to start his own business. So, konti-konti lang muna. Kasi hindi naman namin core business eh. So, we start small so that my son will learn the rights and wrongs of that business. Kaya may mga mali, nagagalit din siya. Sabi ko, okay lang yan. That's part of learning. Nandito naman ako. You can afford to have mistake and to learn from the mistake. Not because of our doing, but maybe from our supplier or contractor. That's part of knowing the business and learning from it. Then that will make you smarter on the future. At least, hindi naman dahil sa mali na yon or mistake na yon that babaksak tayo eh. Tama. It's part of learning eh. So, once you learn about, then that's the time when you perfect it and you can make it bigger na. Yeah, Diba? kasi marami kasi number one. 'Di ba, yung mga kababayan natin na isa lang talaga eh nakita, 'di ba? Pag nawala yan, tapos ka na. Oh, that's number one. So ngayon alam niyo na yung dahilan. That's number one kung bakit multiple. Number two, ang isa ring problema, natatakot na mag-take ng risk. Yeah. 'Di ba? So, just like what you mentioned, 'di ba? Yung nasabi mo pinapatry mo. So paano malaman ikaw, kunyari mag-start ka ng isang bagong business na you are willing to take the risk? Paano malaman ikaw? Siyempre, yung risk mo is not to disrupt everything. Yung parang kaya mo isugal, pag natalo, then cut the loss, then that's it. So, ito naman, subukan dito. Kung not everything is successful, di ba? So, sabi mo, sa 10, 2 lang pumutok. In 8, mali. Yung 2, hahatakin ka na eh. So, parang cosmetic. Swerte lang ako, I was born in a family of cosmetics. That's why, nakita ko na eh. Alam mo na yung... Alam ko na eh. I know na in and out na. At saka Oo, hindi. hindi. Oo. So, ito, construction and property, I'm still learning at my age now. Sabi ko, siguro if I learn it 10, 20 years earlier, might be even bigger. But Better, yeah. walang opportunity. It's more of opportunity being offered to you. I was given opportunity 2016. So I took it. Then I work on it. Di ba? So in other words, ang sinasabi mo ba is if you want to start, kung mag-uumpisa kayo, invest only the amount of money. You can afford to lose. Yes. Yes. Kahit na mawala, hindi masira Okay lang, buhay mo. oo. Diba? Parang tuition fee. Gumagastos tayo sa tuition fee, di ba? Oo. Ako ang ginagawa ko, tama ba yung ginagawa ko? Pagbago, I always use the rule of 10. Kunyari may 100,000 ako. 10% lang. Oo. Okay. Kung magkamali ako, may 10 ulit Oo. ako. Oo. May 90 ka pa, o may whatever. 10 times ako na magkamali. Oh, okay. Tama yun, tama yun. Tama yung Tama, ganun. tama yun, tama yun.
O Grice, o tama pala ako. At Tama least, yun. tumama rin ako ng once. Sa 10, tumama ka once, jackpot ka na eh. Oo, totoo di ba? yun. Ganun lang Totoo yan, yun. oo. Totoo yun. Oo. Kasi kailangan mo lang isang beses na. Oo, tama. Di ba? So, ngayon, ito naman, sa dami mong ginagawang business, Oo. paano may nahati ang time mo? Well, siyempre, important that you should like what you're doing and enjoy what you're doing. If you don't like and enjoy it, why do it? Ako naman kasi, kung hindi ko ginawa ito, I think my life will be so bored with cosmetics now. Kasi, as I said, ang boss ko, anak ko na eh. Oo. Di ba? After lunch, hapon, wala na akong masyadong ginagawa. Hindi mo pwedeng araw-araw sa barbero ko, hindi mo pwedeng araw-araw sa masahiyan ako, di ba? Nag-i-spa ako. Siyempre, I want my mind to work also. Yung sinasabi nga nila, Mr. Jan at nila sa Henry C., do not be stagnant, otherwise you'll be catch up. The people catch up. So, that's why I have to think. Maski matanda na tayo, but our minds are sharper because isang tingin lang, alam mo na eh. Tama. Pwede. But if you don't try it, you don't know. Yeah. Siguro ano pang isang pang pangarap mo? One dream. I will say, yes, you have achieved already a lot. Pero isa pang pangarap mo, Joseldo, na gusto mo makita. Alam mo, ang ginawa ko yun, gusto ko magturo. Yung share the wisdom. Wow. Parang kasi nakuha ko yung binigay sa akin ni Henry C. at Django Congoy. Tinuruan ako eh. Oh. That's the luck. Parang naging 30, 35 years advance ako of my colleague. When I was 20 plus, I listened to them, with two of them. So I pick up all what they said. Then I apply it. So I was 20 plus, but I'm thinking the way they're thinking at mga 50s, 60s na. Advance na ako. So yung mga kabats ko, yun ang ginagawa. Wala yan. Alam ko na eh. Kasi nakita ko na from them eh. That's why ngayon, tinuturuan ko yung anak ko or mga friends nakita kong pwedeng lumaki. So, I teach them. Ako, pwede mo ba akong turuan? Oo naman. Anytime, isang tawag lang. Tawag doon, mentoring. Di ba? Yun, guys. Ito lang Kasi two school of thought yan. Yeah. Ang first school of thought, you learn from your own mistake. Correct. Yeah. Oo. Pero may second school of Yeah. thought. You learn from other people's Yes. mistakes. Ano mas maganda? Both are good. Oo. Pero hindi masakit from other mistakes. Oh, exactly. Yeah. Kasi yun yung sinasabi ko, guys, ito lang. Okay lang na magkamali ka. Bumili ka ng kape, ayaw mo yung lasa. Diba? Alam mo na. Oo, okay lang yun. Pero yung may mga ibang mistakes, ang hirap. Oo. Yung pagpili ng asawa, Ay, nako. that's number one. Imagine mo, retiree ka. Retiree. Yung pera mo. Limited na. No, retirement fund mo, ninegosyo mo, nalugi. Ay, nako. Mali yun. Oo, di ba, mas painful mistake yun. Correct. Kasi wala ka ng kapalit eh. Oo. OFW ka. 30 years mo na-scam ka. Nako. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, experience the best teacher eh. Don't go to easy money. Not too good to be true. Yan ang sinasabi ko. Kasi kung may mga ganyan, too good to be true, then nandun na sila, Henry, sila Coco, Exactly. di ba? So guys, shout out lang ako kung gusto niya ng mentor and coaches. Timing na timing. Okay. Actually, magkakaroon ako ng isang Boss Joseldo, isang session. It's Yeah. called Nego Ascenso. Nego Ascenso. Yeah. I will teach people on how to prepare, start, launch, and grow. Wow. Okay yan ah. Yung lahat ng Oo. fundamentals. Ano, eskwelahan na ba yan? Hindi naman eskwelahan, no? Pero, di ba, alam naman natin yung di ba, I'm sure you're familiar with the 4 P's of marketing. Yeah. Oo, pero The 4 P's. pero ginawa ko 5 P's. Okay. First person. Oo. Ikaw muna. Saan ka ba magaling? Okay. Tapos person, target market mo. Yes. Di ba? Sino bang target market mo? Yeah. And then after the people, and then next, syempre, problem. Oo. Anong problema nila? May problema talaga yan. Oo. Tapos ano yung solution na ma-offer mo? Okay. Tama? Oo. Tapos, syempre, product na. Oo. Pagkatapos malaman mo yung solution, di ba? Product na. And then after that, pricing. Okay. And after that, promotion. Tama. Ayun. Di ba? And then place, di ba? Kung lugar. Oo. So, yan ituturo ko. Kaya kung interesado kayo, ako at saka pa isang pang business coach na si Boss RBR na magsasama kami. Kaya kung interesado kayo, type interesado sa comment section na papadala ko kayo ng link para makasama kayo. So, in ending, grabe talaga. Alam mo, sa totoo lang, Joseldo, no, yung itong session natin na ito, I'm really so blessed. Alam mo bakit? Ako hindi ko nakausap si Tatang. Inidolo ko lang si Tatang from afar. Siyempre, aspiration niya. Yeah. Pero ikaw, na-meet mo eh. Yes. So, Wala na eh, di ba? Yung parang, parang mga legend na sila eh. hindi, pero hindi yung legend eh. Pero
Talk to them personally. Oo, iba yun eh. Iba yung kwento eh. Chismis lang eh. Iba yung harap-harapan. Oo. Kaya nga... Actually, silang dalawa, parehong magaling. Si Mr. Jan din. Oo. Siguro ibang session na naman to kay John Goku. Ibang session tayo. So right now, I want you to give an advice to young entrepreneurs na who aspire. Yung mga nag-uumpisa lang ngayon, na walang-wala pa. Correct, yeah. Nakatulad natin na struggling pa before. From rags. Oo, from rags. Yeah. And siyempre, to riches dapat. So, please talk to them. Well, thank you for inviting me to this show and of course, to your loyal and avid listeners. Ang sinasabi ko lang, itong learning to become what you are, you start from the basic, yung foundation. Parang nagtatayo ka ng bahay. You have to build a solid foundation and you have to build your credibility, resiliency, and huwag kayong pupunta sa mga sinasabi ng tsamba, kung madali. Wala yan. Ang tsamba for me is the result of hard work. You have to start hard work. Kung wala yan, there's no way can go up. And huwag yung sa madalian. Parang sinasabi natin, sa mga anak ko, wag yung madaling time. Parang sabi mo, yung palay. Madali. In 3-4 months, you harvest. Patay ka na. I'll go for longer, yung solid foundation. Mangga, buko, durian, mga ganyan. Sa after 40-50 years nandiyan pa, bumubunga pa siya. Kailangan mo lang nurture, take care, bigyan ng konting fertilizer. Be patient. Be patient, yeah. Be patient. Yung mangga, saka 5-10 years yan, di ba? Hindi naman pwedeng tanim ngayon, bukas meron na. So, tiyaga at sipag lang talaga yan. Okay. So, guys, we're so blessed. Thank you very much. Pero hindi natin, siyempre, paaalisin. Siyempre, si Boss Joseldo. Hanggat di natin sina-challenge na mag-ipon cards. Pipili ka ng isa. Okay. Pili ka ng isang card. Pili. Oo. Hindi ko titignan. Babasahin mo. Clark Challenge. Alam mo ba na kapag in-add mo ang lahat ng number sa orasan, ang magiging sum ay 78? Oo. I-add mo lahat ng number sa orasan. Oo. So, 1 to 12. Oo. 78 pesos. 78 pesos. Kaya naman, maghulog ng 78 sa ipon box. Yan. I should do it? Oo. Hindi. Parang po, yan ang challenge. So, ilalagay natin yan sa ipon box. So, may ipon box ako, boss. Boss Joseldo. Okay. Ito yung ipon box. Oo. Dito yung ipon box. Oo, okay. Dito may ilalagay yung barya, papel. Tapos yun, shade nila. Every time, pag nahulog sila, kanyari, 20 pesos, shade mo yun. Okay, okay. Para malaman mo, kahit di mo binubuksan, magkano na laman. Pag nabuo mo, may 60,000 ka, boss. Ganun ba? Oo, di ba? Itong lahat? Oo. So, akin na ba ito? Oo, so yan. Di ba maganda yan para sa empleyado? Isa pa. Okay, isa pang challenge. Oo. Yan. Sukli, ipon challenge. Lahat ng sukli na makuha mo, idiretso dapat sa ipon box. Kanyari, for the day, may mga barya ka. Pasok mo dito. Yes. So, ang dami ko niyan. Marami na ako yan nakaipon sa mga anak ko, sa apo ko. Oo. Maganda bang regalo to, no? Maganda bang regalo to, boss. Sa'yo okay na yan. To. Kala ko siopaw kanina eh. Oo. Parang siopaw box eh, no? Oy, trivia. Ang tawagan niya nung sa high school, pangalan niya ay... Elepante. Hindi ba siopaw? Ba't hindi ba siopaw? Siopaw rin ako. Dalawa. Yung ngayon, siopaw si... Because... Bakit? Of the name of my daughter's cat, siopaw. Kasi nag-i-stock ako ng tao. Oy, meron pa akong trivia na isa, last na lang to. Ang tawag din sa kanang dati, laki ulo. In Chinese, tuatao. Bakit tuatao? Hindi, si tuatao si number pa. Ako yung elepante. Ay, elepante. Kasi malaki tenga ko nung payat ako. Si Dumbo. Oo. Saka mahaba kamay ko. Kasi basketball. Diba? Galing Parang na. ilong. Guys, thank you very much. This is for you. Oh, At saka thank you. Meron pa tayong bibigay, di ba? Yung mga books ko. Ayan. Wow, daming giveaway ah. Oo naman. Para tayo si Kuya Germs, di ba? Oh. Ay, Kuya Germs. Oy, benta niyo sa mga tao natin para lahat marunong mag-ipon. Bebenta. Hindi pamimigay, no? Ha? Bebenta, no? Siyempre, negosyante. Ito na, yung 6 books ko. Wow. Boss. Yan, pulubi. Pulubi, ipon, budget, negosyo, utang free, yayamanin. Wow. Yes, oo. Yan. Okay, so, thank you very much. Thank you for the invite. Yeah, maraming salamat, guys. Kaya nga, The Art Gallery. paki-promote lang yung mga website ng Everbilena or something. Hello. Just visit Everbilena website, si Careline, Spotlight, Hello Glow, Ever Organics, and Hayalu. Nako, Plus Blackwater. Kasi yung mga ibang brands, brand ng anak ko na eh. Oo.
Ako, Buhay pa ba blue? hindi, wala na. Wala Hindi na. na masyado. Ano, red na siya, red. Oo. Red na, red. So, guys, there you have it. Sana naman na-inspire po kayo. Sa araw na ito, kung meron kayong mga natutunan, ano yung pinaka-take home nyo, pakitype lang sa comment section. And then, parati nyo tatandaan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lahat po tayo, darating ang panahon. Tulad ni Manny Pacquiao na dating walang-wala, na binabayaran ng 200 pesos, ngayon maginhawa na. Tulad ni Boss Joseldo na dating pinabayaran lang ng 8 pesos per day, ngayon ay syempre iba na. Kaya nga tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Pero I tell people, if you feel something in your heart that you're made to do something, you just need to stick with it. Kung meron kang gusto sa buhay, may passion ka, meron kang alam, you can turn your passion into your profession, and your profession become your vocation, and your vocation become your monetization. I'm just gonna be poor forever. I'm just gonna keep holding on to this dream. Maybe someone will discover me at the karaoke bar. But I didn't want to give up. That's the thing. And just somehow I crawled out of the hole. Kapatid, dahil mo ba magsimula ng sarili mong negosyo pero hindi mo alam kung paano at saan ka magsisimula? How to start, launch, and grow your business? Naku, inaaniyahan ko kayo na sumali sa isang special na session na kasama ko po si Boss RDR para malaman nyo pa ang higit na detalye kung paano namin kayo matutulungan. I-click na lang ang link sa ibaba and I will see you there.